Okay guys, so simulan natin sa pagkakalas ni Sir Rex. May bago tayong nagkakalas dito mga idol. Galing pang Pasig City, Tomboy. Biro lang si Sir Rex yan, nagulat kayo no? Bagong gupit. Matagal-tagal din silang di nakapagkalas dito dahil nagre-review na sila ng IELTS mga idol. So sa mga nagre-review ng mga IELTS dyan, focus lang mga idol. Focus lang kayo sa IELTS. Kaya-kaya nyo yan. Mas maganda kung nanonood pa kayo ng mga anime na pangbata. Kasi yun, yung mga basic English yun. Mas madali nyo matututunan yung IELTS. Tapos basa-basa rin. English Tagalog. Google. Basta focus lang. Kaya-kaya nyo yan. Ang pagkakaalam ko sa itatanong doon sa parts of the knife o saka sa knife handling at sa ano pa ba? Sa ano, syempre tatanungin kayo doon kung bakit kayo i-hired ng company nyo. So dapat masagot nyo yun in English syempre. So yun, at least magandang tip na yun, mapapractice nyo na rin yun, kaya maaaral nyo na rin. So sana makatulong sa inyo lahat yun. Hindi ako 100% sigurado, pero nako po, may dumating pang master. Boss! Hindi ako 100% na sigurado, pero may mga nagbigay sa akin ng tip na ganun yung tinanong sa kanila. Kasi hindi pa naman talaga ako nakakapag IELTS. Dapat susubok na ako nun eh. Kaso nga lang, inabot tayo ng pandemic. Kaya pinasok ko yung business habang nagwo-work. At yung business natin, nag-work naman. Kaya okay na din. Kasama ko pa yung pamilya ko dito. May mga pangyayari talagang hindi maganda. Pero may mga magaganda rin naman nangyayari. Ang buhay naman ay laging may choices. Kaya kung nag-work ka ngayon, mag-isip ka ng ibang way para kumita ka pa rin. Ganon. Or habang nag-work ka, mag-review ka na. Para habang ginigain mo yung experience mo, nag-gain mo rin yung knowledge mo para sa IELTS, nagre-ready ka na, di ba? Kung magigain ka ng 3 years experience, tapos nagre-review ka na ng IELTS, sasabayan mo ng English language, mas okay na okay yun. Para pagdating mo ng 3 years experience, or kailangan na yung mga requirements na hinahanap, makukompleto mo na agad, at the same time, madali ka nang makakapag-exam ng IELTS, di mo na kailangan mag-review. Kasi nagre-review ka na. Self-review ka na, di ba? Ayun yung advantage. So, siyempre sa mga magagaling na sa English or kaya nang sagutin lahat ng exam sa English sa IELTS, basic na basic sa kanila. Experience na lang yung i-gain nila, no? Kaya marami talagang kapwa natin butcher nakakaalis kahit hindi pa ganun talaga sila kahusay sa pagbubutcher. Ano yan real talk. Real talk yan. Pero nangyayari talaga yan kasi kaya nila ipasa lahat na requirements, di ba? Maging masaya na lang tayo para sa kanila. Ganun talaga. Basta tip lang sa mga gumagawa ng ganun, shortcut kumbaga, wag lang sanang sukuan yung trabaho pagdating sa abroad. Para naman sa mga baguhan at nangangarap na makapag-abroad din, Master, yung opportunity hindi masira, lalo na sa mga walang IELTS. Yun, kasi naghihigpit yun kapag pagtagal-tagal naghihigpit, nagkakaroon ng IELTS bigla. Paano naman yung mga walang knowledge pagdating sa English? Takot pagdating sa English. Yung iba naman sa financial problem ang problema. Tulad nga ng sabi ko, kapag nagkaroon tayo, hindi ko naman ipinapangako, pero pag nagkaroon tayo, hahanap tayo ng may sponsoran natin ng
ah, for IELTS exam. Siyempre, pipili tayo ng mga malulupit. Yung talagang kaya-kaya nilang ipasa yung IELTS para di masayang yung opportunity. At the same time, yung kapos din sa financial, pero kaya nila yung IELTS. No? Ay, dun sila nahihirapan. Kasi sa buhay ngayon talagang napakahirap ng buhay ngayon. At napakamahal ng bilihin, napakalaki ng expenses, tapos ang sahod mo lang, napakakarampot. Diba? Habang nagkaalas dito si Sir Rex, nasa exciting part na siya dito, no? Talagang pinapractice lang talaga nila to bago sila lumipad. Siyempre, sa mga aspiring butcher dyan, tuloy-tuloy lang kayo mga idol. Walang imposible kay Lord. Basta piliin nyo lang lagi yung tama. Sa buhay natin, mayroon dalawang choices palagi. May tama at may mali. Diba? Kung nagkamali ka, itama mo na lang. Walang taong perpekto. Lahat tayo nagkakamali. For example, yung page natin ngayon, walang ads. Kasi nagkamali tayo, di ba? May mga bagay tayo na dapat sundin na hindi natin namamalayan na bawal na pala kay Meta. So, yun. Kailangan sunod lang tayo. Trust the process lang. Siyempre, tao lang tayo. Hindi tayo AI. So, nagkakamali tayo. Grabe yung pagtanggal ng shoulder blade. Makinis na makinis. Perfect na perfect ang pagtanggal ng shoulder blade. Siguro nagpa-practice to ng matagal. Hindi lang dito perfect na perfect yung shoulder blade, diba? Yan, sa mga nagpapalaw sa atin ng tuloy-tuloy at sa mga nanonood pa rin sa atin, syempre kahit wala tayong ads, okay lang sa akin yun. Ang mahalaga ay ibibigay natin yung best natin palagi sa pagde-deboning, kasi importante yan para sa mga baguhan, lalo na yung mga nag-a-apply. So syempre ang dami nagsasabi sa atin, bakit daw tayo 0-0 mag-debone? Para sa kanila po yan mga idol, para sa mga nangangarap mag-abroad. At pagka okay na yung ads natin, papakita ko sa inyo kung paano yung deboning sa Canada. At sa mga hindi pa nakapollow dyan mga idol, follow nyo na rin ako. Para sa ganun, mas marami pa makapanood ng mga video na ginagawa natin, lalo na yung mga baguhan at nangangarap pa lang pag-abroad. And peace out.